Mula sa malayo, tanaw niya ang mag-ina na nakaupo sa parke nitong village, kung saan sila kasalukuyang nakatira. Hindi niya magawang lumapit dahil natatakot siyang baka mas lalo lang itong lumayo. Alam ni Oliver na marami siyang naging kasalanan, at gusto niyang bumawi kina Owen at Lucy. Pero papaano? Gayong nang sinubukan niyang bumawi, at nagkagulo-gulo lang naman ang lahat. Nalaman ni Lucy na hindi sila totoong kasal. Kaya heto, nasa malayo lang siya nakapwesto, habang pinagmamasdan ang dalawa. Gustuhin man niyang magpakita, gustuhin man niyang magpaliwanag, at gustong-gusto niyang ibalik ang mag-ina sa piling niya. Hindi niya iyon magawa, may sapat naman siyang lakas ng loob para gawin iyon, ngunit natatakot siya na baka mas lalo lang lumayo si Lucy. Na baka mas lalo lang siyang kamuhian ng babaeng mahal niya. Dude, ano? Magpapaaraw na lang ba tayo rito, hanggang sa mang-itim tayo? Reklamo ng kaibigan si Rainier. Kasama niya ito magmula nang umalis ang mag-ina sa isla, ngunit hindi naman sila nagtagal doon, dahil agad silang pumalaot at pumunta rito. Nang mahanap nila ito, halos araw-araw padalhan ni Oliver si Lucy ng mga bulaklak, at mga tulang ginagawa niya. Corny pero naisip niyang kahit sa ganoong paraan, maiparamdam niya sa babaeng may nagmamahal sa kanya. Shut up dude. Kung gusto mo, umalis ka na lang. I can stay here as long as I want, sagot niya rito nang hindi nag-abalang lumingon sa direksyon niya. Ayaw niya kasing mawala sa paningin niya ang dalawa. Ayaw niyang baka pag lumingon siya sa iba, wala na si Lucy sa pwesto nito. Baliw na baliw ka rin kay Lucy no? Kaya mo ba nagawang planuhin yung paglalasing lasingin mo noon, para lang mabuntis siya? I was drunk that night Rainier. Singhal niya, totoong lasing siya noong gabing iyon, at hindi alam ang mga nangyari. Nagising na lang siyang mag-isa sa hotel, at walang kahit na anong suot na damit. E ano ba kasing plano mo? I can't read you Oliver. What if sabihin mo sa akin para matulungan kita? Tuluyan nang hinarap ni Oliver si Rainier. Nakasandal ito sa kanyang kotse at naka-crossed arms pa. I don't know. Maybe, I'll just stare at them. Naguguluhan sagot ni Oliver, dahil maging siya, hindi rin alam kung ano ba ang gagawin. Nagsasayang ka na naman ng oras. Magpakalalaki ka naman minsan. Nothing will ever happen kung hindi mo susubukan, pangaral sa kanya ng kaibigan. Hindi ko alam. I'm too scared that if I'll show up on them, mas lalo lang lumayo ang mag-ina ko. I know this is crazy pero natatakot ako. Mahina nitong sabi. Muli niyang nilingon ang mag-ina sa malayo, ngunit agad na nagtagis ang panga niya, nang makita kung sino ang naroroon. Gusto niyang sugurin ang lalaking katabi ni Lucy sa bench, habang umiinom ang mga ito ng buko juice. Nakita rin ni Oliver kung papaano panasan ni King ang gilid ng labi ni Lucy, gamit ang daliri nito. I will punch that man. Chill dude. Hinawakan ni Rainier ang balikat niya para pakalmain. Have you ever realized that time is running? Kung hindi ka pa gagawa ng paraan, that guy might steal your girl. Kung ako sayo, ligawan mo. Hindi mo ginawa iyan noon right? Parang sinampal si Oliver dahil sa sinabi ng kaibigan. Kung natatakot siyang lumayo palalo si Lucy, mas natatakot siyang baka isang araw ay hindi na niya ito mababawi. Dahil nasa piling na ito ng ibang lalaki. Hindi niya alam kung ano ang magagawa niya, baka masaktan pa niya ang magiging lalaki ni Lucy. Lumanggali nga ako sa paligid, dahil pakiramdam ko may kanina pa nakatingin sa akin. Ngunit wala naman akong nakikita. Wala ngang kabahayan dito o mga taong tumatambay rito. Malayo kasi ito sa mismong mga bahay, dahil itong village na tinitirhan namin ay bago pa lang. Sigurado kang walang multo rito? Tanong ko kay King. Nakaupo kaming pareho sa isang bench, at si Owen naman ay nasa playground kasama si Andoy. Why? Tanong nito pabalik. Para kasing may kanina pa nakatingin sa akin. Wala ka bang nararamdaman? Dahil sa sinabi ko ay inilibot din ito ang paningin. Ngunit nang makitang wala namang nakatingin sa amin, ay nagkibit balikat lang siya. Don't mind it. Ngumiti lang ako bilang sagot sa kanya. Mama, napalingon ako sa anak ko, nang tawagin niya ako. Tumatakbo ito papalapit sa akin, na kahit pinagpapawisan na ang kanyang buong mukha, ngunit hindi nito alintana dahil sa kasiyahang nadarama. I saw Papa. He was here. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat.
Biglang damaloy ang kaba at takot sa katawan ko. Tila ba may karerang nagaganap sa puso ko dahil sa lakas ng dagandong nito. Hindi agad ako nakagalaw nang makita ko si Oliver mula sa malayo. Tama nga si Owen. Nandito siya. Ngunit ano ang ginagawa niya rito? Hindi ba dapat ay abala na ito sa buhay niya? Sa magiging kasal nila ni Christina, at bubuo na sila ng masayang pamilya. Bago pa man ito mapansing nakatingin ako sa kanya, dahil bahagya itong nakatalikod mula sa direksyon namin. Dali-dali kong kinuha ang gamit ni Owen, at hinawakan naman ang anak ko sa kanyang kamay. Umuwi na tayo, bigla kong sabi. Hindi ko na hinintay pang makasagot sila, dahil agad akong naglakad. But I saw Papa. He's here. Kukunin na tayo. Hindi siya ang papa mo nak. Namamalikmate ka lang pagputol ko sa sasabihin nito. Let's go home Owen. Pagod lang ang mama, okay. Narinig kong sabi ni King, at naramdaman ko ang pagbuhat nito sa bata, dahilan para mabatiwan ko ito. Fair na. Umuwi na tayo. Mukhang may balak pa silang lumapit dito. Hysterical na ani ni Andoy, at nauna na itong maglakad. Hindi na ako nag-abala pang lumingon ulit sa direksyon nila. Dahil agad kaming umalis doon. Hindi ko na magawang lumabas, dahil sa takot na baka nasa labas ng bahay si Oliver. Kaya nananatili lang kami ni Owen sa loob ng bahay ni King. Marami ang naging tanong ng anak ko, pero lahat ng iyon ay wala akong nasagot na tama. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko pa sa kanya. Kaya minsan, nagagawa kong magsinungaling. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin ito alam ang totoong rason, kung bakit kami lumalayo sa ama. Can we talk? Lumingon ako sa kakapasok lang sa kusina, si King. Dumiretso ito sa hapag, at agad na naupo roon sa upuan. Ipinatong niya rin ang mga kamay sa mesa, habang diretsyong nakatingin sa akin. Anong pag-uusapan natin? Tanong ko, hindi ko maintindihan kung bakit bigla itong naging seryoso. Hindi ko lubos na kilala si King, kung nasaan ang pamilya niya, at mga kamag-anak. Naging magkaibigan lang kami dahil sa suki ko siya noon sa palengke, kung saan ako nagtitinda. At hindi ko alam na marami siyang maitutulong sa amin ng anak ko. Kaya laking pasasalamat ko sa kanya, sa kanila ni Andoy. Dahil sila ang tumulong sa akin, para makapagtago kay Oliver. Why are you hiding from him? Tanong nitong biglang nakapagpatigil sa akin. Naguguluhan ako kung bakit niya ito tinatanong. Hindi ko rin kasi alam ang isasagot ko. Bakit mo naman naitanong yan? I just wanted to know Lucy. Kung bakit ka nagtatago sa kanya? May kasalanan ka ba? You should face him, talk to him, and tapos na. Hindi ganun kadali iyon King, sabi ko. Dahil iyon naman ang totoo. Kung para sa iba, madali lang na gawin ang sinasabi nila, pero para sa akin, hindi madaling makipag-usap kay Oliver. Hindi madaling sabihin sa kanya na tigilan na kami, at gawin na lang ang makakapagpasaya sa kanya. Natatakot kasi ako. Natatakot na ako, na kaya kami nito hinahanap, ay dahil gusto niyang kunin sa akin si Owen. But why? Bakit? Dahil natatakot akong baka kunin niya ang custody ng bata. Ayaw kong mapalayo sa akin ang anak ko, King. Siya na lang ang natitirang pamilya ko, kaya kahit na ikamitay ko man, gagawin ko para lang hindi niya makuha ang anak ko. Owen, wag masyadong makulit, suwi ko kay Owen, dahil hindi na nito maitago ang excitement ngayong araw. Naisipan ko kasing ipasok ito sa isang public school, malapit dito sa lugar. Para na rin mailayo ang atensyon nito sa ama, at hindi ito hanap-hanapin pa. At saka ayaw ko rin na lumaki ang anak kung hindi man lang nakakapag-aral. Magsasampung taon na ito sa susunod na linggo, at nasa unang baitang pa rin siya. I just can't help it mama. Nagtatalon-talon pa ito, kaya hindi ko na naibubutunas ang kanyang polo. Haste, basta huwag kang makulit at huwag kang makipag-away, sabi ko sa kanya. Nang matapos kong may butones ang kanyang puting polo, kinuha ko naman ang bag nitong Spider-Man sa aming kama, at isinukbit iyon sa kanyang balikat. I won't mama. I promised, aniya. Napangiti ako at ginulo ang kanyang buhok, pero sumimangot lang naman ito. Tara na, naghihintay na sa atin si Tito King mo, sabi ko. Sabay na kaming bumaba pagkakuha ko sa aking bag.
Para masuportahan ko ang pag-aaral ng anak ko, kahit na nasa public school lang naman ito nag-aaral. Alam kong libre lang, pero papaano ang kanyang baon, mga ibang bayarin at pangangailangan. Kaya nagpatulong ako kay Andoy na maghanap ng trabaho. Maswerte ako't nakuha akong waitress sa isang coffee shop, malapit sa salon ni Andoy. At ngayon din ang unang araw ko sa trabaho. Handa na kayo? Tanong ni King. Nang makababa kaming dalawa ng anak ko. Yes po, tito. Hyper na sagot ng anak ko. Nauna na itong maglakad papunta sa labas, bitbit ang kanyang bag sa balikat. Kukunin ko lang yung lunchbox niya. Mauna na kayo sa labas, sabi ko kay King na tinanguan lang niya bilang sagot. Hindi na rin ako naghintay pa. Agad na akong pumasok sa kusina. Kinuha ko ang dalawang lunchbox doon, yung isa ay para kay King. Dahil gusto ko na kahit sa ganitong paraan lang, ay makakapagpasalamat ako sa kanya. Maliit lang ito kumpara sa ibang bagay, pero alam ko magugustuhan niya ito. Lalabas na sana ako nang may bigla na lang akong maalala. Papasok na ako sa trabaho, 3 buwan ang nakalipas matapos akong manganak. Hindi naman pwedeng manatili na lang ako sa bahay kaya kahit mahirap, nang utang ako kay Andoy, para sa magiging puhunan ko. Ito ang unang araw na magtitinda ako sa isang palengke rito sa lugar. Mabuti na lang at mura lang ang renta sa pwesto na kuha ko. Mga gulay, sibuyas, at bawang ang binibenta ko. Kung suswertihin ay balak kong dagdagan ng karne, kapag marami na akong benta. Kinuha ko na ang bag ko sa kama, at saka ako lumabas ng kwarto. Naabutan ko sa baba si Oliver na karga-karga nito ang anak ko, at may nakasabit na bimpo sa kanyang balikat. Magulo ang kanyang buhok ngunit hindi pa rin naman nababawasan ang gwapo nitong mukha. Aalis na ako, palem ko kaya nakuha ko ang kanyang atensyon. Tumingin ito sa akin nang walang emosyon, ganito naman siya palagi sa araw-araw na pagsasama naming dalawa. I have you eaten already? Tanong niya, sa isang karinderya na lang ako kakain, sabi ko. Kinakabahan kasi ako, dahil sa paraan ng tinging ipinupukol niya. Walang emosyon at ang bawat pagbigkas niya sa mga salitang sinasabi ay may diin. Simula ng manganak ako, ay hindi na ako nito madalas sigawan. Tanging walang emosyon, at malamig na pakikitungo lang ang ginagawa nito sa akin. Hindi ko siya lubos na naiintindihan, pero masaya ako na hindi ko siya nakikitaan ng galit sa anak namin. It's a waste of money, Lucy. I cooked for your breakfast. Kung hindi mo kakainin, dalhin mo na lang para makatipid ka. Mama, ba't ang tagal mo? Napabalik ako sa realidad nang sumigaw si Owen. Mabilis kong kinuha ang lunch boxes, at saka dali-daling lumapit sa anak ko. Iwinaksi ko sa isipan ko ang alaalang iyon, wala nang dahilan pa para balikan ang mga iyon. Pasensya na nak. Tara na, baka malate ka pa, sabi ko at hinawakan na ang kanyang kamay. Sabay na kaming lumabas, at saka sumakay sa kotse ni King. Iyong mga sinabi ko sa iyo palagi. I know, I remembered everything. Tumawa ako at saka niyakap si Owen. Hindi ko alam na may ganito itong ugali, masungit. O siya, mag-iingat ka at huwag na huwag kang sasama kahit kanino. Kukunin kita mamaya pagkatapos ng klase mo, muli kong paalala na siyang tinanguhan lang niya bilang sagot. Bye mama, bye tito. Kumaway lang ako bilang palem sa papalayong si Owen. Bitbit nito ang kanyang lunchbox sa kaliwang kamay, at nakasukbit naman ang kanyang bag sa kanyang balikat. Agad din itong nawala sa paningin namin, nang makapasok na siya sa gate ng kanilang eskwelahan. Sana ay marami siyang maging kaibigan. Friendly naman ito pero iyon nga, may pagkamasungit din minsan. Tara, ihahatid na kita. Tumango lang ako sa sinabi ni King, at sabay na kaming sumakay sa kanyang kotse. Agad din niya itong pinaalis sa harapan ng eskwelahan, at tinahak na ang daan papunta sa isang coffee shop, kung saan ako magtatrabaho. Ano pala ang work mo? Sumulyap ito sa akin. Gusto ko lang malaman, dagdag ko. Isa akong manager, sagot nito. Tumanggaw-tango lang ako at saka ibinaling ang tingin sa labas. Hindi rin nagtagal ang biyahe naming dalawa, at narating namin ang isang coffee shop. Nagpark si King na siyang ikinakunot ng noo ko. Bakit ka pa nagpark? Tanong ko dahil ang alam ko kasi ay ihahatid lang niya ako. Tumawa ito ng mahina. I worked here.
Ako ang manager sa coffee shop na pinagtatrabauhan mo, aniya na nakapagpalaglag sa aking panga. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Hindi ko alam na siya pala ang boss ko. Bakit hindi mo sinabi agad? Mahina ngunit may diin kong sabi. Tumawa lang ito at saka inialis na niya ang seatbelt. Para hindi mo isipin na kaya ka nakapasok sa trabahong ito, ay dahil sa akin. I just really wanted to help you, Lucy. Bigla akong nahiya sa sinabi nito. Kung sinabi nga nito kaagad ay iyon ang iisipin ko. Ayaw ko rin namang maging unfair sa ibang naghahanap ng trabaho, na hindi nakapasok dahil walang tumulong sa kanila o kakilala. Salamat, ngumiti ako. Ngumiti lang siya bilang sagot, at sabay na kaming lumabas ng kanyang kotse. Sa likod kami ng coffee shop dumaan, dahil diretsyo na ito sa locker ng mga nagtatrabaho rito, at katabi rin ito ang office ng manager. Good morning, boss. Bati sa kanya ng isang waiter. Tinanguan lang ito ni King, at saka ito umalis sa harapan namin. Sige boss, dito na ako, sabi ko kaya napatingin si King sa direksyon ko. Nasa harapan na kami ng locker ng mga waiter. Don't call me boss when we are in work, anito pero umiling ako. Boss ka, empleyado mo ako. Hayaan mo na ako, huwag ka nang magreklamo pa. Mas asanay ka rin, sabi ko at ngumiti lang sa kanya. Hindi ko na hinintay pang makasagot ito, dahil agad akong pumasok sa locker area. Alam ko na rin naman ang gagawin ko, dahil noong isang araw ay nakapag-demo na ako. Kukuha lang naman ako ng orders ng mga customers, at ihahatid ito sa kanila. Katulad din ng ginagawa ko noon sa bar, ang kaibahan lang nito'y hindi maikling shorts ang suot, at mahigpit na damit. Isang mint green na t-shirt, pantulon, at may mint green ding panyo sa ulo. Ang ganda ng kulay, kakulay ito ng mga dahon ng tea. Agad na rin akong lumabas nang maisuot ko ang uniform. Dumiretso ako sa waiting area, at naabutan ko roon ang isang waiter na nakaupo lang. Maaga pa kaya kakaunti pa lang ang pumapasok dito sa loob. Oy, ikaw yung bago. Tumango ako. Iyo nga pala, aniya. Kumunat ang noo ko dahil sa sinabi niyang pangalan. Iyo, iyong salamin sa mata. Tumawa siya at ipinalo pa sa hangin ang kanyang kaliwang kamay. Sira, joker ka girl. Iyo means Erica awesome. Mas lalo akong naguluhan at nagsalubong na ang mga kilay ko. Diba, ang simula nung awesome. Binago na girl, kung ako sayo, huwag mo na akong pakialaman. Tumawa lang ito. Ikaw, what's your name pala? Ngumiti ako at iniabot sa kanya ang kamay ko. Tanda na gusto kong makipagkamay. Masyado kang formal ni hindi mo pa nga sinasabi ang pangalan mo. Natawa ako ng mahina at saka ako nagpakilala. EO na lang daw itawag ko sa kanya, dahil yung ang gusto nito. Kaya wala na akong nagawa. Mukhang mabait naman si EO, medyo kwela lang katulad ni Andoy. Sa tingin ko, bagay silang dalawa. Sa tuwing nagbubukas sara ang glass door, ay tumutunog ito gawan ng bell sa itaas niya. Kaya napatingin kami rito nang magbukas ang door. Lumingon-lingon ito sa paligid, na tila ba may hinahanap siyang tao. Ang gwapo, bulong ni EO na hindi nakatakas sa pandinig ko. Totoo ang kanyang sinasabi. Gwapo ngunit hindi niya alam na sinungaling ang taong hinahangaan niya agad. At hindi ko alam kung bakit ito nandito. Bigla akong kinabahan ng dam ako ang tingin niya sa direksyon ko. Gusto kong umalis sa kinauupuan ko, ngunit para akong naestatwa na rito. Hindi ko rin matanggal ang tingin ko sa kanya. Ibang-iba ang Oliver na nakikita ko ngayon. Wala na yung balbas niya, malinis na rin ang pagkakagupit niya, at ang suot niyang polo ay ang polong ibinigay ko noon sa kanya. Hi, can you take my orders please? Hindi ko namalayan na kalapit na pala ito sa pwesto ko. Nakangiti at ang aliwalas ng kanyang itsura. Hoy Tay, order niya, kunin mo. Landi mo bulong ulit ni EO at tinapik pa ng mahina ang balikat ko. Agad akong napabalik sa realidad, at saka umalis sa pagkakaupo. Sure sir, mabilis kong sagot. Tatalikuran ko na sana ito, pero bigla niya akong hinawakan sa braso. Sandali, napatingin ako rito ng masama. Agad kong hinela ang braso kung hawak niya. Nakaramdam kasi ako ng kuryenteng damaloy mula sa kanya. Oh sorry, hindi mo pa kasi tinatanong kung anong order ko, anito. Bumuntong hininga ako.
Gustuhin ko mang umalis na lang dito, ngunit hindi iyon pwede. Dito ako nagtatrabaho, at hindi ko alam bakit sa dinami-rami ng coffee shop sa mundo, rito pa niya naisip ang pumasok. Maghanap ka na lang po ng pwesto sir. Kukunin ko lang ang menu, sagot ko at umiwas na ng tingin. Hindi ko na hinintay pang makasagot si Oliver, dahil agad akong tumalikod. Muli akong bumuntong hininga at pinakalma ang sarili. Kalma Lucy. Wala kang dapat ikatakot. Wala kang kasalanan sa kanya.